Xin Chào! For today's video guys, samahan niyo ako pumunta ng Ho Chi Minh City or Saigon, Vietnam. Alam niyo ba na ganito talaga dito guys, expect nyo kapag nasa Ho Chi Minh kayo, International Airport, lalo na yung arrival. Guys, talagang ito yung isa sa mga airport na OA yung pila. As in. Then recently lang, like may nag-comment na sabi niya, ang pronunciation daw ng IBIS is Ibis, not Ibis. Ayan, sinabi na ha dito. Tinanong ko, Ibis daw. Huwag ka nagmamarunong. Hello guys, it's me again, Mark Baragas, and welcome back to another travel vlog. And yes, nandito na naman tayo sa airport. Ayan. Ayan. The EA Terminal 3 it is, and we have an international flight. For today's video guys, samahan niyo ako pumunta ng Ho Chi Minh City or Saigon, Vietnam. Xin Chào! Actually, nandito tayo sa loob ng boarding and nakalagpas na tayo ng immigration. So, ikukwento ko siya sa inyo mamaya yung mga process na ginawa natin. At saka parang naisip ko na magbigay sa inyo, mag-discuss sa inyo ng mga changes. Di ba, alam niyo naman yan na from the time na hinawakan to ng San Miguel Company, bali, parang from time to time, meron na sila mga binabago. So, every time na nandito tayo, parang naisip ko na i-check at saka sabihin sa inyo kung ano yung mga napansin kong pagbabago bilang every month tayong nandito. Diba? Para at least may nilulook forward kayo. So mamaya anuhin natin yon, pag-usapan natin. And for the meantime, nandito tayo sa Bluesmith. Ayan. And last time na nag-tour tayo dito, para nabanggit ko sa inyo to. Actually, last time na nag-Singapore tayo, dito rin ako nag-stay pero hindi ako nag-vlog. So ngayon sabi ko, bakit hindi ko kuhaan, di ba? Lalo na nasarapan ako sa chicken nila. Titikman ulit natin yun ngayon and magkukwentuhan tayo while waiting for our flight. So bali ang flight natin guys ay gabi, 10:30 PM. So darating tayo doon ng mga around 2 AM, which is ang Vietnam is 1 hour behind sa time ng Philippines. And then, syempre magkakaroon tayo ng parang airport tour sa airport nila. Malamang airport tour sa airport nila. So bali order tayo ng Bluesmith fried chicken, yung parang signature fried chicken nila dito, plus water. Ang gagawin natin, re-refillan na lang natin to, dadalhin natin sa plane. Di ba mautak? Kasi yung tumbler ko nandoon pala sa check-in luggage natin. Okay, total bill ay 523 pesos. Alam niyo ba, umalis ako ng bahay ng mga around 5:30 PM. Tapos sabi ko dun sa Grab, magpa-skyway na lang kasi syempre baka traffic. Walang sasakyan. Kasi nga may bagyo. Actually, si Cebu Pacific nag-email kaninang umaga na kung pwede ko daw i-rebook yung flight ko. Pero kung itutuloy ko yung flight, then wala akong dapat gawin. So sabi ko, mapupurnada kasi lahat dahil pagbalik natin after ng Ho Chi Minh, may gala na naman tayo. Kaya pag nag-move ako tatamaan yung mga ibang natin, plano. So sabi ko, since may options naman na ituloy, kumbaga hindi talaga siya completely cancelled flight, itutuloy natin. And naniniwala naman ako na protected tayo, tsaka gagabayan tayo ni Lord sa biyahe natin. So yun. And ayun, ang bilis ng biyahe. Nag-skyway pa rin naman kami. Tapos umaambon na lang. Then pagpasok ko ng departure area, sabi ko, bakit ang daming taon? As in, dun sa may pinaka-bay ng Cebu Pacific, ang haba ng pila. Yung pala, Turkish Airlines. Naghihintay sila na mag-open yung counter. So ganoon, if ever papasok nyo, feeling nyo marami yung pila, magtanong kayo. Huwag kayong makikipila. Magtanong kayo kung anong pila yon. So I found out na Turkish Airlines yon. Kaya sabi ko, okay, nakahinga ako ng maluwag. And then, pagpasok ko, syempre nagbayad agad ako sa travel tax ng 1,620. And tip ko sa inyo guys, if ever magbabayad kayo ng travel tax, bungad ng lahat ng mga airline counters na yan, merong counter for travel tax. If ever yung nakita nyo na travel tax counter is mahaba yung pila, i-check nyo yung iba kasi katulad ginawa ko dun sa counter ng ng Cebu Pacific na travel tax, ang haba ng pila. So pag-check ko dun sa kabila kay hilera ng AirAsia, walang pila. So yun, and may nakakilala pala sa atin. Sorry hindi ko nakuha yung name nyo, pero sabi nyo pupunta kayo ng Taiwan, sila nanay at saka tatay. Hello po, enjoy po your Taiwan. Hindi rin ako nakapagpa-picture kasi parang nagmamadali kayo. Nice meeting you po. Nanood daw sila ng Taiwan.
Tapos AirAsia yung kanilang flight. Ganun ulit guys ha. Kapag sa travel tax, hindi nyo na kailangang ibigay yung passport ninyo, hahawakan nyo na lang, tapos ipapakita nyo yung ticket niyo kasi kailangan nila yung booking number. By the way, pwede pala kayong magbayad ng GCash, ng credit card, or cash. And if ever naman ayaw nyo nang pumila pagdating dito, may options naman kayo magbayad sa sa website, sa TIEZA. And then meron lang convenience fee na parang 50 pesos ata. Not bad, para hindi na kayo pumila, di ba? Tayo naman kasi hindi tayo nagmamadali. Palagi ako guys, palagi ito, na every time na may international flight tayo, I need to make sure na darating ako dito sa airport at least 4 to 5 hours before my flight. Which is katulad kanina, dumating ako ng 6:30. Ang flight natin is 10:30. 6:30, 7, 8, 9, 10. O 4 hours. O ayan, as early as 7:30. 7:30, andito na tayo sa loob. 8:30, 9:30. 2.5 hours pa bago mag-boarding. O at least, di ba, marami naman kayong sa tambayan, pwedeng kumain, pwede kayong humiga nga sa mga mga boarding area na wala masyadong tao. May pinapwestuhan ako palagi doon. Nakasandal lang ako kasi meron naman ako neck pillow. Okay na yung guys, okay na yung maaga kayo dito kaysa mahagol kayo sa oras. And then, after natin mag-travel tax, pila na ako sa counter ng Cebu Pacific. And syempre, nakapag na tayo. Nakapag online check-in na tayo. So, hindi ko na kailangan mag-print nung boarding pass doon sa may kiosk nila kasi kailangan nyo pa rin pumunta sa airline counters. Okay? So, kahit na wala kayong baggage drop, kailangan nyo pa rin dumaan kasi nga, kailangan nila i-validate yung passport niyo. Parang sila yung pinaka first layer ng validation kung valid pa rin yung passport nyo or hindi na. Tapos, nag-check-in na ako. Mabilis lang din. Parang mga mga 15 minutes lang ako nasa pila ng Cebu Pacific. And then, pagpunta ko na dito sa IO, sa immigration guys, ang bilis na. Tapos ito, syempre, interview time. So in fairness, for the first time this year, ang daming tinanong sa akin. Si Kuya kasi aligaga. Ewan ko siguro parang gusto niya lang magising kasi parang inaantok siya. So tumayo siya tapos binuklat yung passport ko. Parang gusto niya lang makipagkwentuhan. Yun yung na-feel ko ha. Kaya ang ending, parang lang din ako nakikipagkwentuhan. Basta isang tanong, isang sagot. Andito na yung food natin. So bali, unang tanong niya, "Sir, saan kayo pupunta?" So sabi ko syempre sa Ho Chi Minh po. Ganun talaga yung sagot ko ha. Habang inaano niya yung passport ko. Sa akin sir nag-work. Syempre sinabi ko, po sa ganito pong company, sa ganito, ganyan. Tapos, kailan po kayo babalik? Sabi ko, ang sagot ko ganito, sa po? Syempre sinabi ko yung date. Sabi ko, sa Monday po. Yung parang nakikipagkwentuhan ka lang. So yun, bilang tatak na. So ang suggestion ko sa inyo guys, basta be confident kasi kung wala naman kayong tinatago, hindi naman kayong mag-illegal sa ibang bansa, talagang pakay nyo lang is bakasyon, then parang iparamdam nyo na you're looking forward to that vacation na kailangan nyo talaga. Dapat guys, kahit paano, alam nyo yung mga ticket niyo, like kailan kayo babalik, ano yung mga gagawin niyo. Ayun pa pala, tinanong ako, ano daw gagawin ko? Sabi ko, bakasyon po. Ganun. Parang siguro doon sa buong pila na yun, isa or dalawa lang yung umabot ng second interview, pero hindi ko na nakita kung nakapasa ba sila o hindi. So ganoon lang guys. And then after ng immigration, punta na kayo ng security check. Syempre, bawal pa rin yung mga liquid. Dapat walang laman yung mga bottles niyo or mga tumbler niyo. And then kailangan nyo ilabas yung mga iPad at saka laptop. Yun lang naman. Then phone is nasa loob dapat ng bag. Passport niyo, lahat ng important nasa loob na dapat ng bag. Basta yung laptop lang, sapatos at saka iPad nasa labas. Kasi ang dami pa rin na-struggle pagdating doon sa security check. Ang daming sinisigawan. Sabi, so bad ng sapatos ba? Ganon. Tapos, sasabihin pa na, yung laptop, bakit bukas? O yung bag dapat sa ganito. So, if ever sanay naman na kayo guys, mas mabilis kung gagawin nyo na lahat. Katulad ko, habang nasa pila agad ako, nilalabas ko na yung laptop ko. Tapos yung mga cellphones ko, nilalagay ko doon sa bag. Huwag nyo na hintayin na dumating pa kayo doon sa pinaka x-ray para doon nyo lang gawin lahat ng dapat gawin. So anyway, after nun, tapos na. Nandito na tayo sa loob ng boarding area. So by the way, itong Blue Smith is katapat lang ng Kenny Roger. May Tapa King. Yeah. Pakita ko sa'yo. So far, yun lang naman yung napansin ko. Plus, ito pa pala, mainit pa rin. Mainit pa rin sa departure area. Mainit pa rin dito sa IO. Dito banda, sa may boarding area na, parang medyo may aircon kahit pa paano. So yun. So mamaya na lang ulit yung iba. But for now, we have the
Kain tayo. Masarap to guys. Para siyang ginawang chicken fillet. So yun lang naman yung changes. Nakakatuwa lang. Kasi alam niyo yun, every time na may gala tayo at dito tayo sa Naiya ulit, mapapansin niyo yung mga changes, di ba? Unlike nung nag-Bangkok tayo, sobrang init dito. Ngayon, okay na yung aircon. Ramdam na ramdam ko na. Plus, ito pa pala guys, never akong kumonek sa internet ng airport. Never. Tapos, napansin ko guys, ang bilis ng wifi nila. As in. Natuwa ako, ang bilis. Hindi ako nabibiro. Perfect. Perfect yung wifi. Ay, diba nag-discuss ako dito? Charot lang. Okay, let's eat guys. Isa sa mga gusto ko kung bakit ako dito nakapreso kasi ang dami ko nakikitang gwapo na dumadaan. Daming bebe boy. Masarap na guys. Parang ang luto sa kanya, buttered chicken, parang ganun. Bagong bago. I mean, made to order kasi siya. Kasi yung iba, alam nyo, yung ibang restaurant, hindi ako saan nang naninira, pero alam niyo naman yun, di ba? Sa ibang restaurant, ang ginagawa lang nila, pag umorder ka, yung iba yung ulam, frozen. Tapos pinapainit na lang, di ba? Pero ito, pritong-prito talaga. Wapo na, no? Well, guys, alam niyo ba? Excited ako. Sabi ko, ala, Vietnam na naman. Doon pala ako nakakailang sausage, di ba? Gusto ko yung sausage ng Vietnam. Takam na takam ako. Kasi naman, yung mga ka-MP natin dyan na nag-Taiwan, nangiinggit. Pinapadala ako ng mga pictures na nag-sausage sila, nag-Rauhi night market sila, kinain nila yung pork buns. Wala na. Kaya this time, babawi tayo, guys. And kahit pa paano, nakapag-prepare naman ako. At saka since first time natin, meron tayong mga gagawin. Pare-pareho nating tuklasin ang hiwaga ng Ho Chi Minh City. Sarap guys. Try nyo ha. Yun nga lang medyo pricey. Alam niyo naman kasi nasa airport. Oh, by the way, ito pala yung mga airport lounges dito. Kung dati meron kayong privilege yung mga credit cards niyo, ngayon guys hindi na siya tinatanggap ha. Kasi yung mga parang business class na lang ng specific flight, like kunyari mga Emirates, mga ganyan, yung tinatanggap nila. Or mag-walk-in kayo. Ang price niya guys, sa A-Lounge, 2,000 pesos. Sa Marhaba is 2,500. Tapos sa Pugs guys is 3,000 pesos. So tignan nyo yun, pag doon tayo nag-stay, alang-alang sa lounge, parang piling ko hindi worth it. Kaya dito na lang tayo, 500 pesos lang, di ba? Busog na. So guys, pag nakalagpas na kayo ng immigration at saka ng security check, explore the area para at least alam nyo kung saan yung mga CR dito, mga toilet, ano yung mga shops, or ano yung mga lugar dito na pwede nyo tambayan. Gusto ko sana magkape. Ay, ang ganda ng lighting dito. Ngayon ko lang na-appreciate. Kasi dito ako sa may pinaka-lens tumitingin, hindi doon sa pinaka-screen. Parang gusto ko magkape. Hindi, gusto ko magkape. Kaso, naisip ko, mahaba yung flight, gusto ko matulog. Sige, wag na lang, doon na lang. Ay, oo, nasa Vietnam pa lang tayo, so we're gonna try their coffee again. Nakakatuwa. Diba? May tingin ka sa akin. Yes, we're gonna try their coffee again. Pero iced coffee. Ayoko ng hot coffee dahil hindi siya hot. Alam mo yun, sa kakagawa nila ng parang egg coffee, coconut coffee, malamig sa pinaka-process pa lang, nawawala na yung pinaka-init ng kape. Oh my God! Wait, nawala yung rubber ng ko. Oh my God! Nawala yung rubber niya. Hala. In fairness naman guys, wala akong nakasabay ng mga feeling entitled for now. Pero madalas kasi yan sa arrival guys. Like, I mean, madalas yan kapag pauwi na ng Pilipinas. Okay, so that's it. Maglalakad-lakad tayo. Doon lang ako po pwesto sa may pinapwestohan ko palagi. Doon tayo magkwentuhan kasi doon ako nakaka-idlip. Sige, mamaya na lang. Alright guys, so we are done. Ito ulit siya. Blacksmith. Actually, after lang ng Katunying. Remember Katunying, di ba? Dami nakatambay dito. Hindi ko alam kung bakit. Ay, ito pala. May tuturo ko sa inyo.
Meron kasi merong isang subscriber natin, isang MP Natics, na ang sabi niya, kung gusto niyo daw makabili ng parang murang tubig, lalo na pag nandito na kayo sa boarding area, dito daw sa press box, mura lang daw dyan yung 1 liter. If ever gusto niyo lang magbaon ayan. So ito yung Tapa King convenience store, yung press box. Tapos Kenny Rogers, and doon tayo galing sa may security check. Eh marami pa salubong dito. Ayun ay actually gusto ko ng nitong pulburon. Favorite ko to. Saka to. Bali, hindi ko pa alam kung anong gate number natin. Maghahanap lang tayo ng isang monitor. Tapos, ay wait lang, baka meron na. And make sure guys na kahit saan kayong nakapwesto, lagi pa rin kayo nakamonitor sa mga monitor sa screen. Kasi nagbabago-bago talaga yung gate number. Gate number 105. Okay, 9:45 lang pala yung natin. 9:45 yung ating boarding time. Sa na tayo? Sarado si Boss Coffee. Ano tong mahaba? Sydney. Ayan guys, ang haba. Sydney, Australia. Nakakatuwan. District Uy, in fairness talaga, aircon na siya. Nakakatuwa. Malamig na malamig. Or dahil malamig lang sa labas, dahil bagyo. Ayaw talagang Pero in fairness nga, malamig na. Haba ng pila nila. Sydney, Australia. Hello, mate. Ganyan. May guys. Hala, may mga canceled flight. Hello. Huwag naman. Pero guys, if ever pala ito please, kapag canceled flight or delayed flight, okay lang magalit, okay lang mag-rant, mag-vent out, pero at the end of the day, isipin nyo na rin na kinancel siya or dinay-delay kasi nga, delikado or may something, may technical error or may technical issue. Huwag kayong magalit, lalo na sa mga ground crew, yung kumbaga yung mga nagbabantay sa mga gate ng airlines or boarding gate, wala naman sila magagawa. Like, napag-utusan lang din sila, tsaka na-relay lang sa kanila yung information. Huwag kayong again, hindi ko maaalis na magalit kayo, mag-grant kayo, pero for your own safety rin yun. Kasi pag biglang pag nag-i-NRT kayo, tapos biglang pinalipad, tapos may nangyari, ay, sige. Maluloka kayo. Ayun lang. Be considerate. Okay? I know, baka yung iba sa inyo ang daming ginawa bago makatungtong sa flight na to, or bago dumating yung flight nyo, ang dami yung, syempre super excited tayo lahat. Pero syempre ganun pa rin yun. Expect the unexpected. Upo tayo somewhere. Papakita ko sa inyo kung saan ako umupo para makaidlip. Basta hanap lang kayo ng pwesto na may poste. Yun yung ginagawa ko. Tapos biglang sandal lang ako. Ginagawa kong unan yung neck pillow natin. Pakita ko sa inyo yung dadaanan natin. Ayun dami pa rin bilihan dito. Usually kasi guys, lang to siguro mga hanggang 10, hanggang 12, tapos maya close na yan. Mga pasalubong. Ayun. Sa may 105. Doon pa. Ay, dito nga muna tayo. Ito pa ha. So guys, kapag nasaktuhan na nakaupo kayo sa emergency exit na upuan, makinig naman kayo. As in, kahit pa paano, pag-aralan nyo rin kung paano siya buksan. Kasi nga, in case of emergency, anga kayo, tignan nyo. Kasi palagi tayo nasa emergency exit guys na upuan. Tapos palagi ko yung napapansin na kapag nagsalita na yung crew na are you willing to assist, syempre sasagot ng oo pag binigay na yung pinaka safety card instruction. Wala, hindi binabasa. Tapos nagbibiruan pa. So guys, alam nyo, hindi naman sa pagyayabang or pag-iinarte, pero kapag nakaupo kayo sa mga ganyan, bibigyan kayo ng responsibilidad. Kasi nga, just in case, di ba, may emergency, lagot kayo. And currently, it's 8:30 PM na. Ang boarding natin is 9:45 pa. So meron pa tayong parang 1 hour and 15 minutes na umidlip. Iidlip ako. Basta yung may mga poste nasa gilid. Mga ganun lang ako. Sige nga, diretso pa tayo. Doon tayo, tapos pakita ko sa inyo kung paano ko pwesto.
Gusto ko kasi palaging ano yun, no? Spoon feed eh. Tara, sana wala nakapwesto dun sa sinasabi ko. Daming ano, ang daming gwapo na foreigner. Parang nasa Boracay lang ako ha. Ayun, nakikita niyo yung poste na to. Ayan, sa gilid lang niya, ganun lang. Sandal lang kayo, tapos gamitin yung una yung ano, yung neck pillow. As in, una na, huwag nyo siyang ilagay sa ano, sa neck niyo. Pwede na tayo dito kasi 105 naman tayo. 105? Uy, Bangkok. Sige, diretso pa tayo. Ayan, layo. Ay, oo nga pala, hindi ko tatanong, prayer sa taas ata. Ay, pakita ko sa inyo ha. Parang hindi ko sure kung napakita ko sa inyo last time. May grabing ko dito na convenience store, tapos Poco Pino. Ayan o. Meron na yun sa SM North. Though, hindi ko lang gusto yung kape. hindi ko lang nagustuhan yung parang wala silang Spanish latte. Pero, nung nag-try ako, nag-asa ko, ano po yung parang counterpart ng Spanish latte? May pinatikim sila sa akin, parang Poco Pino latte. Hindi ko na-gets. Hindi ko nagustuhan. Doon pa nga sa dulo. Wait lang. Ayun, daming tao dito. Sige, balik tayo dun sa nakita ko kanina. Tapos doon tayo tambay kasi ang daming tao doon, no? Sa pinapwestuhan ko. Ito nga, wala masyado, oh. Pwede kayo dyan pumesto. So, ini-expect ko na ini-expect ko guys na maraming nag-reschedule ng flight kasi nagkaroon siya ng options. So, baka wala masyadong kasabayan. Sana, para maraming pwesto at makatulog tayo. Yun lang naman yung talagang habol ko. Yung may isang row na walang nakaupo para doon tayo pupwesto. Ayan. Diba? Tapos ganito ka lang dito. Ganyan. Diba? Ganito lang siya. Perfect. Ang perfect. O yun lang. Sige. Mukhang i-idlip muna tayo para at least antok-antukan pa tayo pag nag-boarding na. Tapos tulog ulit. Ganun. Okay? See you guys sa Ho Chi Minh City in 3, 2, 1. 3 hours later. Good morning guys. Ayan, we just arrived here sa Ho Chi Minh Airport. So bali yung pinaka-pangalan ng airport pala is wait lang Tan Son Nhat. Sana tama. We flew again guys via Cebu Pacific. Tapos yung flight time pala is inabot lang 2 hours and 20 minutes. Parang mga lang din, kapareho lang ng mga Hong Kong, Taiwan. Sobrang lapit pero nakatulog tayo. And by the way, alam niyo naman na ang Vietnam is 1 hour behind sa Philippines. So currently, it is 12:59 AM na sa Pilipinas, 1:59 na. Gagawin natin is CCR muna tayo. Kasi hindi ako tumayo kasi nga antok na antok tayo. May ako na nagkukwento. So tara, punta muna tayo ng immigration. Syempre kailangan natin ma-clear. And by the way, dito sa Vietnam, wala silang arrival card na parang e-travel sa atin. Okay? So wala kayong form na kailangang fill-upan para ma-clear yung immigration. And parang maganda siya. Actually yung style niya parang sa atin lang. Like ayan yung from gate ninyo, maglalakad kayo hanggang papuntang immigration. Ayan diba? I'm so excited actually. Ayun, tama ko, Tan Son Nhat International Airport. So yun, Tan Son Nhat International Airport. Xin chào. Ayan. And yun nga pala guys, bali mag-i-stay pala tayo sa Ibis Saigon Airport, which is napakalapit lang dito sa airport. Kasi nga, kaya nga Ibis Saigon Airport, diba? Ayun, actually nakikita ko na Ibis Hotel. Kasi mura lang siya. Like, alam nyo ba, parang nakuha ko lang siya ng mga wala pang 2,000 per night. And then, parang chinek ko, gano'n ba siya kalayo dun sa mga parang attraction within the city. Nakita ko, parang mga nasa 25 minutes ride lang kung mag-grab car ka. And naisip ko na rin din na uso nga pala ang grab bike dito. E di mag-grab bike na lang tayo, mas mura pa. Diba?
Tapos, since yung pag-iisay natin is under Accor, syempre, libre na rin tayo ng breakfast buffet. Alam nyo yan. Ibis lang yun guys ha, hindi siya mga mala 4-star to 5-star hotel na merong access sa lounge. Ito pa, may free pick up at saka drop off sa airport. Kaya mamaya papakita ko sa inyo na may naghihintay para sa atin. Huh. Basta may maghihintay nandun sa labas. Kasi naimbay ako dun sa ano eh. sa hindi sige, hindi basta meron kasi akong nasa aisle din na katapatan. I mean, toilet muna tayo. Oo nga, parang naiyang nga ito na ang layo din ng ano, nung lalakarin mo, makarating ka lang sa ano, immigration. So anyway, wait lang. 12 seconds later. So we are back. Ay wait, pakita ko nga sa inyo yung dinadaanan natin. Share ko lang guys Nasa ano kasi tayo, emergency exit na seat. Ay wait, kita pa. Andito, ayan siya eh. Merong isang matatawag kong bansot. May isang bansot na nasa aisle din ng emergency exit. Guys, malaki siya. As in, malaki siyang tao. Tapos maliit. I mean, mataba. As in, mataba pa sa akin pero maliit lang. Guys, nangunguya ko eh. Yung kuyakoy niya, sa sobrang bigat niya, like, hindi, literal lang, hindi ako nagbibiro. Sa bigat niya, yung buong row namin, yumuyug-yug. Natutulog kami. Nakakaloka. Nire-release ko na siya, binevent out ko na siya sa inyo. Parang kaibigan ko lang na may kinukwento. Alam mo ba? Ganon, di ba? Kasi gusto ko na makamove on. Na-imbay kasi ako sa kanya. Imbes na makatulog ako ng dire-diretso. Aba, yung kilos niya. Akala mo yung kilos niya parang sexy ka. Wala gusto ko sabihin na ganon. Lalaki yun may kasamang jowa. Nakakaloka. Ay, tama pa. Tama na nga. Immigration na to. Ayan siya guys. Welcome to Tan Son Nhat International Airport. Sige. So hindi ko pa alam yung mga gagawin natin dito, which is hindi rin ako nag-check ng parang airport guide sa ibang mga vloggers kasi mas nag-focus ako sa mga attractions na meron dito. Nanood ako ng mga night market, ng mga pwedeng puntahan, mga hidden cafes, mga ganon. So, bahala na. Okay. So, bali turn off ko na to kasi pupunta na tayo ng immigration, then kita tayo after immigration pag-claim na ng luggage. Okay, see ya. 1 hour later. Okay guys, so nakalagpas na tayo sa immigration after 40 minutes. Nakakaloka guys, as in, alam niyo ba, before the immigration marami nang nagbebenta ng mga SIM card, and nakakatuwa lang kasi marami nang gumagamit ng eSIM. Nakakatuwa lang. Saan ba tayo? Ala, nakalimutan ko kung anong carousel number. O diba, dahil 40 minutes tayo guys kasi naman. O diba, nung pagpasok ko, walang kapila-pila. Tapos, hala, nakalimutan ko kung anong carousel. Okay, so going back, pagpila namin, nung yung flight namin, wala pa. Yung napunta sa amin na na pila ng immigration, ang bagal ni ate. As in, siya linya-linya, hindi siya katulad ng immigration sa atin. So, sa isang immigration, pipila kayo ng mahaba. Ang siste, wait lang nasaan yung luggage ko? Ayan, makinig kasi kayo kung anong, ayun, nakita ko na. So, anyway, going back, si ating napunta sa amin, parang sa sobrang tagal niya, yung mga ibang linya, nakakatatlo na, nakakaapat na, sa kanya isa pa rin. Ewan ko, ang bagal niya. Naluloka ako sa kilos niya. Nakakaloka. Tapos, nung pagdating sa akin, biglang tumayo siya, uminom pa siya, tapos may pinuntahan siya. Grabe. Alam niyo ba na ganito talaga dito guys, expect nyo kapag nasa Ho Chi Minh kayo, International Airport, lalo na yung arrival, guys, talagang ito yung isa sa mga airport na OA yung pila. Tapos ang nangyayari, alam niyo ba, aabutin kayo ng 1 oras, 2 hours, mga ganon.
And yun pala yung reason. May mga bumabagal talaga na I.O. Kasi yung iba sa atin, check sa system, tapos tatak. Sa kanya, hindi ko alam siguro, baka hindi nakikipag-cooperate yung system niya. Tapos, partida guys, madaling araw tayo dumating dito, like 2 o'clock, sabihin natin 2 a.m. If ever darating kayo dito the guys ng business hours, ay nako, aabotin kayo ng 2 hours. That's why, if you want mapabilis yung parang pila ninyo, yung as in pila ninyo sa immigration, pagdating nyo dito, pwede kayong kumuha guys ng fast track na tinatawag at meron sa Klook. Like, may susundo sa inyo guys, tapos may separate lane kayo, like VIP. Hindi nyo na kailangan pumila ng mahaba. As in VIP ang peg nyo guys. Tapos dire-diretso na kayo. Just in case lang na nagmamadali kayo, di ba? Fast track yung tawag. Lalagay ko na yung ticket dito. And again, if you want to book that ticket or voucher sa Klook, you can use my promo code MarkParagasKlook for instant discount up to 3 times use per account. So, pagbaba nyo dito, may duty free. Tapos, claim ng luggage, which is ito na. So, kita tayo. Dadaan tayo ng custom. Kailangan ipa-scan yung mga luggage. And then, kita tayo sa pinaka-arrival hall. Okay? A few moments later. Alright guys, so nakalagpas tayo ng custom. So again, kailangan i-scan lahat ng gamit kasi may mga bawal dalhin dito. So nandito tayo sa arrival hall. Pakita ko sa inyo kung ano yung itsura. Okay? So meron dito mga bentahan talaga. Mga SIM cards, shops, ito. 5G, halos hilera. Tapos may dalawa. Currency exchange. Tapos ito, paglabas nyo, ito lang yung custom. Ayan. Ayan puro mga SIM card. And then, kailangan actually natin ATM. Walang ATM dito. Puro mga SIM cards. Tapos, ito may ATM, BIDB. Ayan, BIDB. Medyo dyan guys, medyo mataas. Hindi maganda yung rates nila dyan sa BIDB kasi pag nag-withdraw kayo, meron pa siyang parang 3% na charge. Depende na lang kung magkano yung withdraw ninyo. Yun yung kaltas. So ayan, puro SIM cards, tapos currency exchange. At least open sila, di ba? Wala. ATM is only BIDB. Oh my God, saan tayo? Hindi, meron pa naman ako natira. O tara, labas na tayo. Kasi wala naman palang dito. Meron ako hinahanap na ATM na maganda yung bigayan. So, let's go. Labas na tayo. And check natin kung ano meron dito. Okay. So, saan siya? Sabi may nakalagay na EBIS. So, walang ATM dito guys. Hindi ko alam kung saan. Tapos, wala rin yung sundo natin. Ay, ito. Ito pala, sorry. Ito. EBIS. EBIS, IBIS. Mark. Airport, right? Yeah. Okay. Confirm one more time, sir. Okay, Mark. There. Yeah. Just wait a moment. I call the driver to pick you up. Oh, okay, here. All right, thank you. Maybe you can take a seat. Oh, it's okay. Yeah. Rồi, kèm chuyến quốc tế nè. Ayan siya guys. I should call him already. He come here like 7 to 10 minutes. Okay, no problem. Yeah. Just relaxing. Oh, yeah. Thank you. Ayan. Tapos may Grab din naman dito, syempre. Ayan Grab. O, diba? Vlog? Yeah, Vlog. The name of the hotel, is it IBIS? IBIS. Yes. Oh. You can see it's right. That one. Yeah. Like close to look, Yes. far to walk. Yeah. What's your name? I'm Huy. Huy? Huy, yeah. Huy. H-U-Y-A. Oh, Huy. Huy, yeah. Oh, okay. In Hanoi, there's like a storm. Yeah. Yeah. Big storm. Big storm, yeah. Yeah, Here, na. They have some effect. Oh. Yeah. Yesterday it's raining all day, like a storm coming. Oh. Mabait sila dito, guys. I think you should careful about it because in Saigon it's effect in here too. So Okay. yeah. For sure, you heard what happened to Halong Bay.
Alamak. Yeah. Go there. You want to see? No, I'm good. No? Yeah. I with this so I think we should wait over here. Okay. Yeah. Because when the driver comes, he will stop at the second lane. Oh, got it. Because the sitting seats cannot go to inside. Oh, only taxi? Only taxi. Okay. And Grab? Only taxi. Only Grab. Okay. So taxi here, Yes. Grab here. Okay. So guys, this is Hoy. Yeah, from IBIS, Saigon Airport. One of the staff. Just a stop. Yeah. Yeah, like welcome something. Yeah. I was gonna welcome you guys and pick you up here at the airport if you're gonna be staying in their hotel. Are you here like every hour? Every flight. Every flight? Yes, I will show you. Wow. Like this one, the time here. So I need to stand by at the time right here. Oh. Wait. So this time I'm only one? Yeah. Okay. Last look pala. Is it many people at the immigration? Yes. It's Because they sleep right. the long lines. It's The yeah. long line and most of them they go to sleep right. Yeah. I know because because I used to work in there, so I know that few people work right. Yeah, you people. O di ba alam niya may mga natutulog daw. Si ating sa atin talagang ang bagal kumilos. But during daytime, it's really long lines. Yeah. Yes. Did you ever see the crew? No. The crew, the first counter, Oh yeah. the pilot and Yeah. the flight attendant. Yeah. Did you ever see they have to long wait? They have to wait. Oh yeah. A long Same. queue. Yeah. Same. Same. because it's not ready. Yeah. So, Oh, there you go. It's like yeah, I said about 60 minutes. yeah. O di ba may susundo sa atin. Okay. Okay. Thank you. Okay. Bye bye. Thank you, Hoy. Bye bye. Bye-bye. Yan, so sobrang lapit lang ng airport, ng hotel nila dito. At least meron silang free service, di ba? Nakakatuwa. Free lang to guys. Kahit hindi kayo member ng Accor, libre talaga to basta naka-stay kayo sa kanilang hotel. Bait yung mga tao dito guys. Kaya alam mo yun, from Da Nang, from Hanoi, and here. Tapos yun pa, parang sabi ko, ay 2.5 hours lang pala yung biyahe. Parang kayang-kaya. sana maging maganda yung experience natin dito kasi katulad ng Da Nang, 'di ba? Babalik tayo ng Da Nang sa November. Ayan, sinasabi ko na sa inyo. And then babalik tayo ng Hanoi next year, April ata. Syempre, the reason why kung bakit kailangan natin bumalik kasi bitin ako. Hindi ko pa siya na-explore talaga ng bongga. Yung parehong yun. Ay, nasa highway may naglalakad. Ba't naglalakad sila? Baka malapit lang yung hotel nila dito. Lalakad sila sa main highway. Kaloka. Dapat nag-grab na lang sila. 3 naman sila. Bakit ko nakikilap? Alam niyo naman guys, pag nasa Pilas tayo, introvert tayo. Kasi maraming mapanghusga, gano'n. Pero pag dumating na tayo sa destination natin, like pang vlog talaga, like katulad nito, extrovert na tayo guys. Walang hiya-hiya na yan. And we are here. Uy, in fairness, may 7-Eleven. Ay, Family Mart pala. Uy, may Starbucks. Oh, may Starbucks. Okay, so we are here sa Hotel Saigon Airport. Welcome. Yeah. Okay, so we are here, guys. Xin chào. Okay, this is your 1503 and 1541 confirmation.
Okay. Oh, yung daming elevator ah. 4. Nakakatuwa. So, we are located sa 15th floor. Oh, higher floor tayo. Nakakatuwa naman. Ay, hindi. Meron pa silang pinaka rooftop. Then, 15th floor tayo. Tapos, sabi ni Kuya, na-upgrade tayo sa Studio King. Tapos, syempre, start agad tayo ng room tour. Anong room natin? 1503. Okay. Pakita ko sa inyo. Dito tayo. Okay, wait lang ha. Ayan. Buong lights dapat. Tapos syempre aircon. Oh, okay. Nice. In-upgrade talaga ako guys sa ano. 1 bedroom suite. Ready to ba kayo? Na-excite ako. Okay guys. Ano muna, nilibot ko muna siya para at least alam ko kung ano yung mga ipapakita ko sa inyo. And nakakatuwa siya. First time ko to. Ay hindi ko pala first time to guys. Sa ano rin, sa Grand Mercure Danang. Parang nagkaroon tayo ng ganitong klaseng room din pala, na-upgrade tayo. So anyway, going back, let's start the room tour guys. Okay, so syempre, hindi pwedeng mawala ang evacuation plan. So at least alam natin kung saan tayo pupunta, which is by looking at this, sa dulo-dulo. Okay, then, sa pagpasok nyo ng pinto, sa right side ko, meron parang empty cabinet dito. Like, wala talaga nakalagay. Tapos pakita ko na sa inyo. Look at this. Diba? Okay. So wait, sarado ko muna itong isa. Nakakatawa guys. Ayan o. Oh. Ayan agad siya. Ito yung POV natin. Parang kunwari mata ko ha. So ganito, itutur ko kayo. Okay? So dito muna, sa left side, merong almost floor to ceiling na mirror. Pwede tayo mag-twerk-twerk dyan. Tapos, dito naman sa likod, syempre, ang kitchen. Mini kitchen. So, pwedeng magluto kasi may gas range dito. Like electric stove. Tapos, merong, ano to? Exhaust. Wala kasi kami ganito kaya hindi ko alam mga tawag dyan. Tapos merong pang microwave guys. Oh my god. And then mga empty drawers. Ayan. Check ko lang baka may mga plato. Paano ko magluluto? Ha? Yun lang. Siguro by request. I'm not sure ha. And then alam mo, ang sayang nila sa sa space. Tapos ang fridge na walang laman. Ay, bakit ayaw? Ayun. Ang tigas naman. Tapos nandito na rin yung parang pinaka-dining nila. Pwede na rin work table yan, guys. Ayan. Diyan tayo mag-i-edit-edit. Tapos, o diba, meron ditong mini table pa rin. May phone. Siyempre, sofa. And then may center table. Tapos may TV. Diba? Nakakatuwa siya, guys. Tapos, nasilip ko na tong view natin. Ang view natin actually, building din. Maganda sana kung airport kita. Wala. Sarado muna natin to kasi kita-kita tayo sa labas. Ayan. O, di ba? Ito ulit yung looks. At, ito pa pala. Ang complimentary fruits natin. Being an Accor member. O, ito. One time kasi, nung nag-IBIS tayo sa may Cubao, Araneta, matagal na yun. Actually, last year ko pa ata or last year ko pa atang shots yun. Then recently lang, like I forgot kung last month or this month, may nag-comment na sabi niya, ang pronunciation daw ng IBIS is IBIS, not IBIS. Ayan, sinabi na ha dito. Tinanong ko, IBIS daw. Huwag ka nagmamarunong. Pero actually, IBIS or IBIS, okay lang kahit anong gamitin ninyo kasi yung pa rin naman yun. Brand pa rin yun ng hotel at maiintindihan pa rin nila yun. Pero mas okay na rin magtanong kung dito ba sa bansa nyo, IBIS or IBIS. Doon ba sa lugar nyo, IBIS or IBIS. Ayun, kaya, gusto kong hanapin ulit yung ano mo.
yung comment mo. So anyway, okay. So we are done here. Let's have a 360 view. Maganda yung lighting. Tapos non-smoking room to guys ha. Yan. And then, ang ating bedroom. Alam nyo ba, na syempre na-explore ko na diba? Nandiyan din yung toilet and bath. Ang maganda, may sarili siyang aircon. Tcharan! This is a 1 king size bed guys. Natutuwa lang ako. Tapos may TV ulit dito. Syempre, ito ulit yung view. Na building yan guys eh. Building din no. So close na lang natin. Diba nakakatuwa? And then sinat ko na yung aircon natin. Maya maya yan. Then meron ditong cabinet. May bathrobes. May sleepers in fairness. Maganda yung sleepers nila. Tapos may laundry bag. And then meron dalawang side table. Okay. Pwede rin to. Oh, ha? Nakakatuwa, oh. Oh, dito rin meron palang cabinet din dito. Ay, nandito yung safety deposit box. Tapos, empty drawers. Haha. And then, syempre, last but not the least, ang ating toilet and bath. Ang ganda. Guys, alam niyo ba? Sabi ko nga sa inyo, nakuha ko lang to na parang lumalabas na 1.8 per night. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys, na kapag nag-stay kayo sa ibang bansa, sa Thailand, sa Vietnam, sa Indonesia, napakamura ng mga hotel. Tapos kunwari, yung hotel nyo na 10,000 pesos. 10,000 pesos nyo sa ibang bansa, parang 5 gabi na yun sa isang hotel. Kahit Accor pa yan na, like 3-star or 4-star hotel. Pagdating sa atin, 2 gabi lang yun. Kaya gusto ko talaga magstay sa mga Accor na hotel kasi nga, mura lang siya guys. Basta IDs, pwede. Okay? So let's start. Dito sa kanan yung toilet and syempre may bidet. Tapos flush natin. May tissue at saka may trash bin. Tapos may hair dryer. May provided na soap. Tapos meron na rin na dental kit, cotton buds. Nakakatuwa naman. And then ang maganda rin dito, which is gusto ko palagi, is hiwalayin yung shower at saka toilet. Just in case lang couple kayo or basta kung ilan man kayo, may isang naliligo, may isang ma-earn na. Kung gusto nyo pagsabayin. Asan yung mga ano? Ayun, hinahanap ko kasi yung towel. Ayun. Tapos ito naman is dito sa floor. I'm amazed. Nakakatuwa. At isa pa sa mga napansin ko, yung mga karamihan sa mga flight crew, dito nag-stay. Dumating kanina, may naghatid din sa kanila. Kasi nga naman, napakalapit lang sa airport. And then, so here, for sure, hot and cold shower yan. May provided ng shampoo and body wash. Tapos handled portable shower lang siya. Wala siyang rain head shower. Okay, so we are done. Diba? Sarado natin to kasi yung lamig hinihigop ng exhaust. And currently, Vietnam time, it is 2:35 na. So, pwede pa tayo matulog. And then, maliligo lang ako tapos matutulog. Ah, wait. Sabi dito, ayan, may nakasulat dito, staying alive. Staying alive. And then kasi parang everything I do it for you. Oh, yun yung parang pinaka-slogan nila. Sabi dito, enjoy our home feeling and caring breakfast from 4 a.m. to 10:30 a.m. 4 a.m.? I'm not sure kung ano yun. Then, okay. So, 6 a.m. to 10:30 a.m., the big, tasty, all-you-can-eat breakfast. From 4 a.m. to 6 a.m., light breakfast offer with selection of hot drink, fresh juice, and pastry. You can even grab it on the go if you are in a hurry. Kasi ito nga siguro yung pang mga flight crew. Tapos getting hungry, day or night, at any time, grab a fresh snack at the bistro by O-Open Restaurant. O-Open Restaurant? Parang familiar. Yun din yung pangalan guys ng restaurant sa Ibis Novena sa Singapore. O-Open. Round the clock room service. Eat as and when you like, just like at home. Okay, don't forget to enjoy our beers and an assortment Western and Vietnamese bites at the hub, Saigon Bar, while watching the planes take off and landing at Santon Nat Airport. Oh, baka piling ko sa taas yon. Yun yung sasabi ko sa inyo na parang may pinaka-rooftop pa sila. And then ito, staying fit during your business trip or holiday, wellness corner,
May gym pala sila, may steam bath, at saka may sauna. At may swimming pool. So yung gym, steam, at saka sauna from 6 a.m. to midnight. Then ang swimming pool from 7 a.m. to 8 p.m. So meron pala. Hindi ko lang napansin doon sa elevator. Baka sa ibang elevator siya. Ngayon nakita pa ko isa. Ayan, lumalamig na, nakakatuwa. Ito, may promotion sila. Happy hour. Uy, parang masasarap yung pagkain, yung ino-offer. Ayan o. Huwag tayong mag-inerte, wala pa tayong pera. Wala. Kasi guys, yung ATM na nandun, pangit yung rate. Yung BIDV. May hinahanap akong ATM, yung Agribank pa yun. Hinahanap kong ATM is hindi Agribank, TP Bank or BP Bank. At saka pwede na rin yung Vietcom Bank. Hanapin natin yan dito. Though meron ako natira. Pakita ko sa inyo. May natira akong pera from last na from Hanoi. Magkano ba to? 160. Okay, so 160, magkano yun? Check ko lang kung magkano. Kasi may convenience store sa baba. So at least pwede tayong bumili ng pagkain. Nagugutom ako. Ang last na kain pa natin kagabi sa may Blue Smith. Magkano yung 160? 350 pesos din. May mabibili kaya tayo nun. Sige, check natin. Pwede naman ako magpalipas ng kinain. Tapos ang kasama ng hotel tour natin is yung breakfast syempre. So by the way, hanggang room tour lang tayo ngayon guys. So from airport na Iya going to Ho Chi Minh, tapos yung room tour, ganito naman palagi yung setup natin, di ba? Alam niyo naman na yan. Kapag certified empinatics kayo, alam niyo na ganito yung setup natin every time na may travel tayo. May shots tayo sa airport, may shots tayo sa room. Then, another vlog na yung hotel tour, tsaka yung breakfast buffet experience. Ganon, kasi para makapagkwentuhan tayo. Sige, bukas na lang tayo guys. Tapos mag-search lang ako ng mga pwedeng ATMs dito na malapit. Tapos we'll start the tour para mag-explore tayo agad mamaya. Makatulog lang ako ng bongga. So nasa 2:41. So sabihin natin makakatulog ako ng 4 kasi magpe-prepare pa ako, maliligo ako 4. O pwede, kahit gising tayo ng mga 9. Ay, meron din ako nakitang 24 hours na dito. 24 hours food delivery. May chicken pho, may beef pho, may fried rice. Grabe yung fried rice nila. Kasama yang chow, seafood, vegetarian fried rice. 160 yung order. Matik, ubos agad yung pera natin. Okay. So, meron 24 hours na food delivery. Yon, yung mga binanggit ko. May carbonara, may fried rice, may beef pho, may chicken pho. Then, the rest na pwedeng orderin is from 6 a.m. to 10:30 p.m. lang. Okay. Yun lang. And guys, if you want to book this hotel, lalo na kung first time niyo sa Ho Chi Minh, mag-explore lang kayo. And you can book this through Klook as well. You can use my promo code again, Mark Paragas Klook, for instant discount up to 3 times use per account. Nakakatawa. Ito na lang, mag-fruits na lang tayo. Ano to? Sorry. Para siyang yun? Yung gustong-gusto ko rin. Hindi siya bayabas eh. Para siyang tomato. Ayan, para siyang tomato. Oh, lychee. So I guess that's it. And syempre, thank you so much guys sa pagsama sa akin dito sa ating panimulang vlog pagpunta dito sa Ho Chi Minh. And again, first time natin dito guys, so we'll see kung anong experience ang ibibigay sa atin ni Ho Chi Minh. At the end of our vlog series, check natin kung babalik pa tayo, nabitin ba tayo, or okay na yon. Kasi guys, marami ako naririnig na sabi, nag-Ho Chi Minh daw ako, parang hindi ko nagugustuhin bumalik. Sabi so check natin syempre. So we'll see. Tapos, ito pala, hindi ko na pinakita sa inyo yung ginawa ko while nasa immigration ako, pila, since sobrang haba. Inactivate ko na yung eSIM natin na kinuha ko rin sa Klook. Okay? So kumuha ko ng unlimited data kasi nga hindi medyo yung mga experience natin dito sa Vietnam, hindi ganun kaganda yung internet pag nasa hotel ka. Pero pag nasa labas naman, okay naman. Kaya unlimited pa rin kinuha ko. Okay, so syempre, we are done. Ayusin ko lang yung gamit ko. Mag-i-spray lang ako ng Lysol all over the room. And then, pahinga na tayo. Okay? So guys, I hope na enjoy nyo yung ating tour
dito sa first vlog natin dito sa Ho Chi Minh, as in vlog number 1. And thank you so much sa pagsama sa akin from airport going here. Like from NAIA going here. Kung nagustuhan nyo yung ating video, please like this and share sa mga alam nyo pupunta sa Ho Chi Minh. And please subscribe to my channel, Mark Paragas Official. And hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs pa natin. You can also follow me on my other social media account. Guys, nagkakaubos na yung slot sa Facebook ko, kaya add nyo lang ako ng ad. Kung na-reach na, sinasabi ni Facebook na naka 5,000 friends na ako, pwede nyo pa rin naman ako i-follow. At saka sa IG walang limit. So follow me, magpa-follow back ako. Para at least pag may mga uploads tayo, ma-update kayo. Okay? And syempre, enjoy life guys. Live life to the fullest. Have fun. Enjoy every moment because you will never get to this age again. So please do what makes you happy. And follow me as we discover the world one step at a time. See you guys tomorrow.